May kliyente tayo na may baluktot na mga kuko at gustong-gusto niya magpagawa ng dekoratibong long-lasting na nail polish. Ngayon, gagamit tayo ng one-face gel at ipapakita ko kung ano talaga ang tamang kapal nito. Pero sa ngayon, gagawin muna natin ang paghahanda. At by the way, kung sakali man, sa gitna ng mga daliri, hindi dumi ang nasa ilalim ng mga kuko kundi semento. Ang babae kasi ay gumagawa ng renovation sa bahay niya gamit ang sarili niyang mga kamay. At magsisimula tayo sa pagtanggal ng buong haba ng nakausling dulo ng kuko. Tulad ng dati, ang gamit ko ay straight cutting na nail cutter mula sa Nippon Nippers. Gumagawa ako ng tuwid na hiwa at ipinapakita ko na sa hinlalaki natin ay medyo makakapal ang mga kuko. Ibig sabihin, sila ay siksik at medyo hindi komportable dahil umiikot at tumutusok sa balat. Dito naman sa ilalim ng kanto, may naipon na kung ano. Gagamit ako ng espesyal na foam. Sa akin, ito ay mula sa Domex. Ang ganitong foam ay mapapadali at magpapakomportable sa pagkuha ng lahat ng nasa ilalim ng kuko. Para dito, gagamit ako ng espesyal at ligtas na curette na siguradong hindi makakagasgas sa kahit sino. At magiging sobrang komportable ang proseso. Lumabas na dito sa ilalim ng kuko ay may 3 linggong nakalimutang tamponada. At syempre, may mga natirang dumi na normal lang naman. Tulad na nakikita ninyo, kung makalimutan ang tamponada sa ilalim ng kuko, sa totoo lang, halos wala namang mangyayari. Oo, may naipong dumi. Tinanggal natin ito at ayos na ulit ang lahat. Sunod, gamit ang parehong curette, maingat kong nililinis ang lahat ng mga gilid ng kuko at binabalangkas ko ang aking plano ng gagawin. Gusto ko ring bigyang pansin ninyo na mayroong tendensya dito na magkaroon ng mga kalyo sa paligid at ilalim ng kuko. Nangyayari ito dahil ang mga gilid ng mga kuko ay matinding kumikiski sa balat at ang balat naman ay nagre-react sa pamamagitan ng pagbuo ng mga ganitong pampalapot ng balat. At ang ganitong kondisyon ay sinyales na hindi komportable ang mga kuko. Masikip para sa kanila at may laging dumidiin at kumikiskis. Susunod, gagamitin ko na ang pusher. Ang paborito kong anyo ng pusher ay yung sa isang gilid ay may anatomical na spatula at sa kabila naman ay ganitong tuwid na bahagi. Bumabalik ako sa gilid ng kuko at gamit ang sipit, inaalis ko pa ang isa pang piraso ng kalyo sa paligid ng kuko. Para sa pagproseso, gagamit ako ng talc powder para sa paa. Gusto ko ito dahil napakabango ng amoy nitong menthol. Sa mismong proseso na pag-aalaga, gagamit ako ng mga diamond bit. Meron akong drill bit dito na may natural na diamond at may pulang guhit. At gaya ng dati, gamit ko ang aparatong Dr. Alex. Ang hawak ko ngayon ay modelong SP130. Ito ay modelong may magaan na hawakan at pinakamataas na bilang ng ikot. Kadalasan itong ginagamit sa pedicure at podolohiya. Pero maganda rin itong gamitin sa pagtatrabaho sa mga kamay. Nagtatrabaho ako sa mababang bilis. Dito mga 10 hanggang 12,000 ikot kada minuto. Malambot at abrasive ng diamond na freza at napakaingat na mga dampi. Medyo kakaiba ang balat ng kliyente. Medyo malambot at parang goma, kaya siguraduhin na may talc at huwag maglagay ng pressure. Pinapalitan ko ang freza at kinukuha ang paborito ng lahat na flame bit na may pulang guhit. At ito marahil ang pinakakaraniwang ginagamit na freza sa lahat na pwedeng gamitin. Sa tulong ito, inaayos ko ang mga mahirap abutin na bahagi. At huwag nating kalimutan na kapag gumagamit ng lahat ng diamond na freza, kailangan iwasan ang paglalagay ng pressure sa mismong nail plate. Gamit ang parehong straight cutting na nail cutter na ginamit ko sa simula, maingat kong inaayos ang mga sulok. At muli kong inaalis ang piraso ng kalus sa ilalim ng kuko. Marami pa nito dito. Mahalagang tandaan na ang ganitong kalyo ay hindi dapat basta-basta hinahatak. Pero pwede itong dahan-dahang hilahin palabas. Ang mismong pag-aalaga ng cuticle ay halos hindi ko ginagawa. Ang tanging gagawin ko lang, gamit ang nail cutter, ay bahagyang alisin ang mga detalye na siguradong makakaapekto sa magandang itsura. Ang antiseptikong may astringent at moisturizing na epekto ay makakatulong sa akin na tapusin ang proseso ng pag-aalaga sa mga daliri. Sinusuri ko ang aking ginawa, gaya ng dati, gamit ang curette at nililinis ko lahat para maging handa na. Dahil pagkatapos nito, ilalagay na natin ang coating. Kung magkadikit ang mga daliri, inirerekomenda akong gumamit ng separator. Sa akin, ganito ang itsura nila, nakakatawa. Pakiusap, huwag niyo akong hingan ng link kasi kung saan-saan lang ako nag-order, gaya ng sa AliExpress. Para sa coating, gagamit tayo ng one-face gel polish. Mayroon akong buong palette, mga kulay ito mula sa Z-Color. Marami silang pagpipilian ng shades lalo na sa one-face system. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan ng base o top coat. At saka, napakaganda ng kapit ng kanilang kinang kahit pagkatapos i-cure at i-degrease. Pinili namin ang ika-6 na shade, matingkad na orange ang kulay. Maliit lang ang mga bote ng polish, kaya may pagkakataon kang mabili agad ang buong palette. Ipinapakita ko sa guantes na ang one-face na gel polish na ito ay nananatiling malambot pagkatapos ng polymerization at hindi nagsishrink. At ito talaga ang kailangan natin kung nagtatrabaho tayo sa mga kuko na may tendency na tumubo papaloob. Pero mahalagang tandaan na kahit one-face ito, hindi dapat labis na patagalin ang suot ng polish. At para mailagay ito ng pantay, kumuha ako ng poly palette. Nilalagay ko doon ang gel polish at ginagamit ko ang synthetic na brush para magtrabaho. Sa akin, ganito ang gamit ko, flat brush. Kaunti kong nilalagyan ng kulay ang brush at ipinapakita ko kung paano mag-apply. Gamit ang brush, ginagawa ko ang perimeter. Diretso sa hubad na kuko, wala akong inilagay na base. Pinapapahiran ko ito ng sobrang nipis at halos transparent na layer. Pagkatapos, kinukuha ko ang brush mula sa bote at ina-apply ang ating gel polish. Sa ganitong paraan, nagawa ko ang mga hangganan para sa paglalagay ng kulay. At hindi ito kumakalat kahit saan. Pinatuyo ko ng mabuti ang lahat para sigurado 2 minuto. Binubuo ko ang dulong bahagi ng kuko at maglalagay tayo ng moisturizing oil.
Sa akin, ito ay dry molecular oil mula sa Domix. Ilang patak lang at minamasahe natin ito ng paikot na galaw. At ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ang kapal ng one-phase na coating. Para dito, naglagay ako ng macro shot at nagdagdag din ako ng ruler na may sentimetro. Dito, kitang-kita na ang one-phase na coating ay ina-apply ng sobrang nipis na layer. At sigurado, kapag tama ang paggamit, hindi ito makakasama sa mga kuko ng iyong kliyente.